Hi Leo! Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages, mensaheng gabay po para dito sa darating na full moon lunar eclipse in the sign of Pisces. Tingnan natin kung anong maaaring iwan ng baraha sa inyo. Yung pwedeng maging epekto nito somehow sa inyong buhay, life in general, tayo po ay general reading, we'll see. Okay? Gamitin muna natin itong The Clue Cards ni Sakura. Para unang pinaka-card lang muna. Okay? Tapos ika-clarify natin ito. Sinong merong ideya sa The Clue Cards ni Sakura. Bilang favorite ni Moonshot to nung siya'y bata pa. Parang kailan ko lang ito ginamit. Ngayon lang ulit ata. Oo. Kailan pa yung huli? Hindi ko na matandaan. Pero, Leo, anong kailangan yung marinig ngayon? Cut natin into 3. This time, tayo po ay live na live sa FB. Pabalikan ko po kayo maya-maya. Ito na. Kunin lang natin yung pinaka na sa unahan. De Libra. Uy, ito hindi po kailangan mag-apply yung pinaka-word or pinaka-sign. Pero yung energy ng Libra, de Libra. Libra is all about balance. I know sa live, hindi ko na ipapakita yung pinaka-baraha. Pero ito po ay mapapanood nyo rin. Okay? Andito po kasi ang camera. Pero Libra ang inyong pinakaunang bumagsak dito or nakuha natin para sa mga Leo. Maybe yung pinaka-word, balance. Balance is the key. Na hindi madali dahil hindi naman tayo perfect na individual sa lahat ng pagkakataon. Pero clarify natin ito. Bakit ito ang bumagsak? Para sa mga Leo. Message po, The Libra. Para dito sa darating na full moon lunar eclipse, para sa mga Leo. Sandali, excited ang cards. Ayan na, nagsasamahan na sila. Ito lang kukunin natin eh. May nasa harap. Add pa tayo dyan. The Chariot. 4 of Wands. Reverse. Actually, nag-highlight yung 4 dyan. It's all about your connections, family, relationship. Sige po. Add pa tayo dyan. Leo. Ayan na. Kumpulan ng bumagsak. 9 of Cups reverse. 9 and 10 of Cups. Both are in reverse. 10, 10. 10 of Swords. And the Hangman. The Libra. Okay. So, sobrang nagbibigay diin po dito. Yung aking na-mention na. Usaping relasyon, pag-ibig, pamilya, depende na ito kung saan kayo higit nag-highlight or nag-iiwan ng prioridad. Leo. So, merong ilang reversal energy. Tayo nakuha, reversal cards. Pero meron lang po itong kaakibat na mensahe. Kung meron kayong, ito pwedeng nararamdaman nyo na somehow right now. Ngayon pa lang, yung ilang kabagalan or naging kabagalan po sa usaping relasyon, pamilya, pera. The Hangman or the Hangwoman ay narito. Ace of Cups. Okay, mag-alala. Okay. I-claim natin na may pagkasapat. May pag-angat nung solusyon. Okay. I know ito hindi madali. Maring nagkaroon po ng miscommunication, misunderstanding, tension, disconnection, detachment sa relationship. Again, pwede pong may kaugnay sa partnership kung kayo merong negosyo, kasosyo, or sa inyong mga kapareha, pamilya, or sa mas praktikal lang po. Baka kasi higit kayong kinailangan sa buhay, trabaho halimbawa, or kung kayo mga estudyante, ang daming gawain, ang daming kailangang harapin, at iisa lang tayo, The Libra. Balance, work and life balance na hindi madali. At dito, nagkaroon ng detachment. May nakulangan ng inyong enerhiya. May nakulangan sa oras, kahit sa simpleng oras, guys. Tayo is general reading. Or nakulangan po talaga sa pera. For some of you, may kaugnayan ito sa financial matters. Na ito na, ipapasok natin. Okay? Astrologically kasi, para sa mga Leo, isa sa pinaka nag-highlight or mag-highlight o yung epekto nito ni
may lunar eclipse in the sign of Pisces sa inyong sign as a Leo ay ang inyong mga 8th house. Kung aking i-apply, 8th house napakalawak, financial matters. Or dito sa ilang connection nyo, yung connection sa relasyon. As I mentioned, pamilya, kapareha, or even dito sa negosyo. Okay? Kung meron kayong kasosyo, especially. Again, depende saan kayo nag-iwan ng prioridad dyan. Napakalawak po ng maaaring makapakinig nito. Pero kung merong nakulangan dito, o may nagkulang, reversal din po ang enerhiya every time. So, pwede itong mag-apply sa inyo or sa ilang taong ito sa inyong paligid, Leo. Kung meron kayong pagkukulang, kayo merong utang sa mas practical. Claim natin, okay, na may pagtaas nung tendency na kayo makabayad. Nung tendency na kayo magkaroon ng kakayanan para ito ay masettle, para magkaroon ng stability pagdating sa money. Kung merong pagkakautang sa inyo, gayon din ang aking may iwan, maring merong parating. Although, for some of you, kasi ito pwedeng naramdaman yung kabagalan, yung tagal, ang tagal magbayad ni Mare. Ganun. Hindi, pero claim natin, nagaan naman ito kabagal. Itong inaasahan nyo na may kaugnayan sa pera, ito po ay parating sa inyo sa tamang pagkakataon. May solusyon. Okay? May tulong, may support. Hindi po kayo nag-iisa. Sa mas practical pa, 9 of Cups. Reverse, the Ace of Cups. Okay? Ito yung diskarte nyo para sa mas ikakukontento ng lahat. Sa 8th house po, astrologically, mention ko naman na napakalawak. Pwede nating ipasok dyan yung ilang support na meron kayo sa ilang tao sa inyong paligid. Merong papasok na money. Ito minsan, binibigyan ito ng pag-aksyon kasi sa 8th house po, yung support pwedeng manggaling sa bangko. Kung kayo merong planong paglo-loan sa bangko, sa ibang tao, or even sa gobyerno, paayuda. Ayan, kung meron kayong hinihintay, merong tulong, may support, as I've mentioned. Merong mariresolve dito na ilang issue, tension, conflict, or maybe a reminder na everything is temporary. Okay? Kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon na hindi kagaanan sa pera, pamilya, relasyon, negosyo, yan po ay may dahilan. Yan yung kailangan nyo. Meron kayong kailangan hugot dyan na maibaon. Yung aral. Okay? Meron kayong marirealize. Meron kayong lakas para malabanan yan. Walang ibibigay sa inyo ang isang sitwasyon, tao, bagay, ang universe. Okay? Na hindi nyo kakayanin. Siyempre naman. I-claim natin yan. Masisettle nyo ito. May solution or resolution. May papasok naman. I-claim natin yan. Okay, ano ba ang ma-add natin? Kung hindi po ito mag-apply sa inyo mismo, I mean, lalo pa kung kayo mga a housewife, ayan, nasa bahay, at tanging yung pinaglalaanan ng oras ang inyong pamilya, yung ilang gawain, na hindi matapos-tapos sa dami. Alam mo yun? Then, maaari po itong mag-apply sa inyong mga kapareha, sa inyong mga asawa. Kung saan, meron siyang magandang balita na pwedeng matanggap. Gaano man po ito kaganda, kalaki, kaliit. Pero syempre, this is something na, kasi sa 8th house po, dyan pumapasok din yung affection, yung intimate relationship. So, kung siya, ano yung moonchild? Kung siya po ay masisiyahan sa balitang ito about sa money, syempre kayo rin po ay mababahagian. Magiging masaya kayo. At dito mawawala yung tensyon. At aangat yung kasiyahan, yung kasapatan na kanina ko pa na-mention. Hi. Okay. Ang ganda naman. Meron kayong kaalawan na ma-receive anytime soon. Ito nga Parang tahimik po ito na
celebration. Meron pong celebration. Gaano man ito kalaki kaliit, pero meron celebration. May ipagdiriwang kayo kasi meron na kayong mababayaran or merong magbabayad. Merong parating. Kung hindi yun mag-apply, okay, napakalawak nito. Moonchild, hindi ako nakarelate. Maaring ito may kaugnayan po sa ilang malalapit sa inyong puso as I've mentioned. Pero you will meet the right people at the right time. So, itong mga taong ito, sila, ba't ganon? Kanin pa yung she? Anong oras na kasi, ano? Mag-aalas 3 na po ng umaga. Oo. At kanina pa tayo nagsasalita. Tayo pa live na live sa FB, pero itong mga taong ito, so remain open. Be open sa ilang possibility ng connection po, sa pagkonekta. Pagdating sa inyong mga social circle, or social network, friendship, kasi meron tayong nakikitang magandang benefits. Hindi sa meron tayong hinihintay na kapalit every time. Pero kahit sa simpleng pagpapayo, simpleng pwedeng iwan ito sa inyo na benepisyo, meron at meron po kayong mahuhugot dyan. Totoo naman yun, lahat tayo ay merong hugot sa buhay. Meron kayong malalaan, meron kayong matututunan. For some of you, umangat dito ang new connections, new friendship, or new love interest. Para sa ilan sa inyo, lalo pa kung dito mag-apply, yung parang merong hinihintay. Buhay pag-ibig, single, especially, merong parating, na traffic lang to. Anytime soon. Kung magiging bukas lang kayo, meron. Ito yung mensahe ng umaangat para sa inyo ngayong darating na full moon lunar eclipse, Leo.